Sup mga kapayong? Hey! Welcome sa ating 8th episode. Eighth. 8th episode. Kasi atheist ka. Oh, joke lang. Hindi naman ako atheist. Joke lang. Tuloy mo yung intro mo. 8th episode na ating Payong Podcast. The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. Hey! So, Hey! Ako nga pala si Pat. At ako nga pala si Caps. And welcome to Payong Podcast. So, ayun. Anyway. Alam naman ng lahat na ito. Ganito lang kami. Nag-uusap kasi Ganito lang LDR kami. ganito kami. Ayan. Kasi nga, long distance thing. So, tulad naman nung sinimulan natin tong podcast, sinasabi naman natin isa to sa bonding natin. Oh, part of our long distance, we make it work talaga. Find every time, sinabi na namin to nung nakaraan din, na we find something interesting or something new to keep it going. Kasi nga, ang hirap din talaga ng distance. Sana kung, alam mo yun, yung distance nyo is magkaiba lang kayo ng probinsya or, alam mo yun, same country. At least talaga kung gustong-gusto, ang daling puntahan. Kayang gawa ng paraan. Pwede ka mag-commute. I mean, 1 + 1, 2. Quick maths. Oh, mali yun. Kasi tawag dito, I mean, technically, pwede rin naman ako mag-commute pa uwi, pero it's too expensive. It's different kasi you're halfway across the world. Yun na nga, I'm halfway across the world. Tapos, sobrang, ang mahal din kasi pagka take into account po, syempre, alam ko, uwi ako dyan just for the weekend. Kulang pa sa biyahe yun. Ano mo yun? Siguro pagkalapag mo, dito na ako sa naialis na ako ulit. Ayaw nga pala yung flight ko, mamaya mga 2 hours. Alis na ako ulit. Tapos, kailangan maaga kasi international flight. So, kulang late pa ako. Ano na yan. So, yun nga. What I was saying there. Pwede naman na mag-commute. Kaso, it's just hard. Kasi nga, pag uwi ako, syempre, at least kahit 1 buwan man lang para masulit naman yung bakasyon. Kasi, yung tickets, lalo ngayon, nagtitingin ako ng tickets yung kakaraan. $3,000. $3,000, ano pa yun? Higit pa. Higit pa. Before taxes pa yun. After taxes pa, mga 11%. So, malaki na yun. Basta, 300 yan. 330. So, ang hirap din. Tapos, yun nga, pagka, tawag dito, so, parang hindi siya doable, lalo kung working class ka lang. Kasi, syempre, bills mo tuloy-tuloy, hindi na mo titigil yung bills mo. So, pag nasa bakasyon ka, syempre, wala ka namang bayad. Swerte na rin ako sa company ko kasi nagbabayad sila ng bakasyon. So, nakarang umuwi ako, bayad naman yung bakasyon ko. So, okay lang. Pero, hindi yun siya araw-araw Sunday, alam mo yun. But technically, tinarabaho mo ko yun eh. Kasi overtime yun eh. Sabagay, banking overtime kasi kami. So, baka isipin kasi nila, tangina yung paid leave nila 1 buwan, ayos yun ah. Baka isipin nila ganun eh. I mean, sabagay. Oo nga, sabagay. Hindi ko siya, kaya siguro din hindi ko siya iniisip as trabaho kasi most of the time na nakapag-overtime ako is, hatid mo yung piloto sa airport. Mag-drive ka lang sa Saskatoon. Tapos, 4 hours from here yun. Balikan, so 8 hours na yun. Sa weekend, so that's 8 hours extra. Wala kang ginawa. Technically, nag-drive ka lang. Tapos, gagala-gala ka pa sa city.
Free isang araw ka na nun na additional sa bakasyon mo, di ba? Yun nga lang, medyo pangit is 1:1 lang yung pag ginamit ko yung overtime. So, anyway. So, that's how it is. And then, kaya namin din, isa rin sa mga ginagawa namin is we play games. Recently, nung may laptop ka na, di ba? Natapos na natin yung It Takes Two, tsaka yung isa pa yung A Way Out. Pero natapos natin isang way, in a way out. May isang way pa tayong gagawin. Kasi may siya, may alternate ending yun siya. Depende sa decision na ginawa niya. Tapos yung next naman natin na nakapila is yung We Were Here. And may nabanggit ka rin na nakaraan na yung Little Nightmares 3 magkakaroon ng co-op. So, we're gonna try and do that kung wala pa siya dito. Next year pa yung release nun. Kaya, so, ayun, we play games and then we do online dates. Medyo cheesy siya pakinggan pero hindi naman kasi kami makakalabas para mag-date Nagluluto lang. Nagluluto kami sa bahay. Or sometimes pag o-order ka kasi nga baliktad yung oras, pag pupunta ako ng city, umorder ka ng same food and then hanap lang ako ng same food. Same stuff. Kung nakaraan Tex-Mex yung ginawa natin so nag-burrito. Nag-Army Navy kaya wala kaming Army Navy dito. Well, I don't know if meron sa city but not here in Saskatoon. So, nag-ano ako dun. Las Palaspas. Ewan ko parang nila i-pronounce yun dito as parang Canadian pero Las Palaspas. Palaspas yung basa ko dun Las Palaspas. Pero ang ganda lang, quality yung lugar na yun. Tapos, kulay pink yung burrito ko, weird. Canadian siguro. Anyway. So, and aside from online date, like we said, we cook or we go outside. Watching movies. Pagkatas magluto. Ano muna, TikToks. Nanonood tayo TikToks. Nanonood tayo videos. IG, same thing. Facebook din, same thing. Nagsasend ng mga memes, ganyan. I mean, normal naman na yun. Parang kahit hindi naman LDR ginagawa yun. Well, hindi rin lahat, pero majority. Pero kasi ewan ko kung tayo lang gumagawa na pag nanonood ng TikTok, sabay natin pinapanood. Kasi iba, di ba? Baka, kasi nga, isasend lang, tapos panoorin mo. Panoorin mo, gano'n. Tayo hindi, 1, 2, 3, next. Sabay natin. Tapos side comment. Tapos okay, 1, 2, 3, next. Isa nag-aaway pa yan. Dahil sa TikTok video. Anyway. So lastly, one of the things that we do is we watch movies. Isa sa mga biggest things natin talaga, parang almost every weekend kung hindi ako busy or hindi ka busy, talagang nanonood tayo ng movie bago matulog or something, whatever. Paano man yan nakakaiyak o horror, hindi na muna kami nanood kasi nung last hindi kami pa tayo nakaget over sana. Nung last tayo nanood ng thriller siya actually, hindi siya actually horror. Well, horror thriller. Pero hindi kasi siya alam mo, hindi siya yung sci-fi or supernatural. Ano siya, psychopath. Oo. Panoorin niyo yung Creep. Na ang nakakatakot, hindi siya nakakatakot na parang mga Conjuring, ganun. Kasi yung mga Conjuring, para sa... multo sila kasi, or unknown entity. Pero yun kasi, yung sa Creep kasi, posible talaga siya mangyari in real life kapag nakasalamuha ka or alam mo yun, naka-interact mo yung psychopath talaga. So, suggestions yun sa inyo, kung gusto nyo matakot, I mean, I don't know kung gaano kayo kabangis sa mga horror or thriller movies, pero eto yung para ho kaming binangungot that night after namin napanood yun. Talagang, dapat papanoorin namin yung Creep 2 the next day. Ayaw na namin pa. Hindi na lang. Kasi napanaginipan na, ang weird nung setting. Ano siya, parang, I would say low budget kasi parang ilang tao lang nandun. Tapos yung gamit lang nila is parang, well, magandang camera yun for sure, pero
para siyang paranormal activity and that time, parang third person. Binibidyohan, isa yung isa. Parang first person, tapos minsan third person. Pero ang weird nung movie. Creep. So, pag magkasama na kami, plano namin panoorin yung Creep 2. And babalitaan namin kayo kung paano yun. Para sabay tayong bangutin habang ang hirap kasi nung pag yung, alam mo sa trailer, pag yung nakakatakot na part kasi nag-iiba na yung background music, yung parang dinadala ka na nila dun sa peak nung katatakutan. So, parang ayaw na makita. Pero gusto ko rin makita kasi gusto ko makita yung mangyari. Pero, alam mo yun, ang weird. Pero yeah, kung gusto niyo matakot, yan. Grabe yan. Binangungot kami dyan. Trip. Tapos, noong nakaraan, nung last weekend, nanood tayo ng Elementals and No Hard Feelings ni Jennifer Lawrence. Ganda rin ng mga movies. Tapos naisip ko lang kasi nga, pinanood tayo, para tayong, tawag dito, baba kasi ng luha ko sa mga ganyan eh. So, iyak ako dun sa Elementals. Wala pa nga. Anyway, panoorin niyo yung grabe. Pixar is talagang ang bangis na naman nung ginawa nila dito sa movie na to. Talagang, kahit sabi mo pang bata yung graphics niya, pero yung storyline and everything, ang ganda. Talagang, makaka-relate ka especially kasi focus siya dun sa mga fire-ish people. Mga fire element people na nag-move in sila. Na nag-move in sila sa Element City. Parang makaka-relate ka as immigrant sa ibang bansa. Parang iniwan nila yung motherland para dun sa mas magandang buhay kung tatawagin niya naman ng iba sa ibang bansa. So, while watching it, I can relate. Talagang simula pa lang wala pa nangyari. Humiiyak-iyak. I mean, kasi yung simula, talagang, ewan ko, na-feel ko yung vibe na talagang, immigrant sila. Parang di na alam, nakangapa sila. Sabi nga ni Beans, para siyang hinila sa ibang mundo nung nakarating siya dito. Which is, I feel the same way. Na nung pagdating ko dito, parang ibang-iba. Parang akala mo at that time, nung pumunta ako dito, karating kasi ako dito, 22 years old eh. So, at that time, akala ko parang alam ko na yung buhay kasi 22 years old na ako. Akala ko alam ko na yung adulting na until I got here na talagang, eto pala talaga yun. Eto pala talaga yung ikaw na yung magbabayad ng bills mo. I mean, kasi estudyante, tambay lang ako sa Pilipinas natin. It's your first job din kasi, baby. So, iba yun eh. Iba yun sa kapag naka-experience ka na mag-work na alam mo yun na pumunta ka para mag-work. Alam mo yun. I mean, nag-work na ako before, helping out yung family businesses. Pero wala kasi akong bills. Wala ako na bills na ako yung... Kaya nga, that's what I'm saying, na ikaw yung bumubuhay ka na sa sarili mo. First time mo, nung ginawa mo yun, first time mo, dyan ka na agad. Mismo. So, ayun yung isa dun sa, wala lang, na ako na touch dun sa Elementals. Tapos ang ganda rin ng kwento nga. So, si Amber, siyang anak siya nung bida na fire tatay. Siya yung fire daughter. Tapos, obviously, elemental, so water and fire don't mix together, pero isa siyang true love story kasi binrake nila yung boundaries ng elements na meron sila. Which is yung water, ano pa to? Si Wade or si Dwayne? Wade, diba? Wade Ripple. Tapos si Ember, fire something. Alam mo ito ang apelido nila. Lumen. So, anyway. So, ayun. Naging sila. Yak-yak ako. Tapos, syempre, yung tatay niya parang kasi nga, bago sila sa Element City, tapos, syempre, fire sila. Talagang natural enemy nila yung water. So,
galit na galit yung papa niya. Siyempre, alam mo yung mga typical teleserye na to sa Pilipinas, yung ayaw ng magulang, yung gano'n, bigyan ka 1 million. Layo ang may anak ko. Yung mga gano'n. So, anong tawag dito? Yun yung medyo cliche yung part na yun. Pero ang galing ng pagkakagawa nila kasi, alam mo naman mangyayari yun in the end, pero ang galing nung talagang kinikilig-kilig ka rin pag nakikita mo sila. Tsaka yung OST niya. Ganda ng OST niya, si Love. Love. Ano title nun ulit? Hindi ko nga alam eh. Teka lang, sa search ko. Love. So yun, quality yun. Kasi Still isa sa the mga... show. Oh, Still the Show. Still the show. Still the show I long to... Ay, iba pala yun. Still the one I love to... Wala na, bubuisit na yung mga nanonood. Ba't kumakanta itong hype na ito? Still the show eh. Play natin yung Still the show. Maya. Lalagay ko na lang. Still the show by love. Ano? And then magpi-play yun dito. Quality. Elementals. Talagang... Gusto ko yung kwento. Kaso lang parang sobrang spoiler naman sa mga hindi pa. Kinento ko na nga eh. Oo nga. Pero sobrang broad nung, alam mo yun. Sa bagay, Yung mga nangyari mismo dun sa movie. Hindi naman. Tsaka napulot ko lang na aral dun is talagang which is, ito naman talaga yung goal natin as parents is to break the generational curses. Talagang mahirap siya talagang gawin kasi yun na nga yung generational curses na kung tawagin kasi nga naipapasa-pasa na kasi yun na yung nakagisnan mo, yun na rin yung gagawin mo, parang ganun. So mahirap siyang gawin pero talagang if you really wanted to do something naman, talagang magagawa ng paraan. Isa sa mga pinakasikat na kasabihan niya natin is kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Which is, minsan nag-a-apply, hindi siya all the time nag-a-apply. Kasi minsan talaga parang you just don't have the luxury to fail. You know? Kahit alam mo may ibang paraan, pero are you willing to risk that? I cannot risk it. Pero anyway, yun. Ang ganda nung Elementals talagang. Ewan ko, sumikat naman siguro siya, pero parang din naman alam ko feeling ko hindi siya kasing sikat nung Frozen, gano'n, or nung Encanto. Mga gano'n ka-blockbuster. Pero syempre, Pixar yan. Usually, any Pixar movie naman talagang panaglabas sila. Sumisikat eh. Well, most of it. Pero kasi ang ganda. Tapos doon na naman syempre yung gawa ng Pixar na binalik na naman nila. Yung mga ma-hips na female lead. Yan talaga napansin ko doon. Sabi ko, Pixar nga naman. Anong pangalan ni Mama Incredibles? Si Elastigirl. Yan, si Mama Incredible. Parang ganun. Grabe to Sexy. Ang saya manood noong 2005. Alam ko 2005 yan if I'm not wrong. Incredibles. 1. Crush ko si Elastigirl ng bata ako eh. Laruan ako nun yung sa McDo ba yun o sa Jollibee? Sa McDo nga yata yun si Elastigirl. Laruan ako nun. Anyway. Hindi ako Barbie. Nilalaro ko lang. Ito naman. Hindi ko pa alam yun nun. Iba yung nasa isip ko. Napapasa ko yung isip mo, love. Iba yung nasa isip mong laro. Hindi ko pa alam yung laro na yun dati. Sige. Hindi na lang. Wag yan. Pangit yun. Pangit yun. Ayun. So, pagkatas nating mag-iyakan nun sa Elementals, sa load time lang Tulog muna tayo, tulog. Tapos pagising, nod ulit. Nod ulit. No hard feelings. Comedy naman siya. Well, may comedy, may drama. Drama rin. Romantic comedy. So,
Hindi romantic. Di siya romantic kasi di naman siya Well, a little romance. bit naman nung the end. Anyway. So, para doon sa mga hindi nakakaalam, yung No Hard Feelings is, well, based doon sa trailer, talaga, inabangan namin siyang lumabas. Hindi namin siya napanood ng June kasi nga busy. Busy kami. Busy ako. Kasi summer dito. So, well, excuse me. Dahil summer dito, busy nga ako. So, hindi namin siya napanood agad nung lumabas siya ng June. June niya? June niya. June or July. Parang ganon. Basta anyway, summer dito. Regarding siya sa, tungkol siya sa babae na meron, yung parents, meron silang anak na parang nasa loob lang siya ng kanyang safe space. Ayaw niyang lumabas. Alam mo yun? Parang nasa shell lang siya. Gusto nila para ma-open up siya sa mundo. So, kasi magka-college na siya. And ayaw nila na parang ganun yung anak nila. I mean, there's nothing wrong with that. Na maging introvert or anything. Pero, well, based on sa story, yung magulang niya, gusto nila maging outgoing yung anak nila. Hindi yung kinukulong nila yung sarili niya sa kwarto. Tapos, so, ang ginagawa niya is, ang ginawa ng mayaman na family is, meron silang kotse, ibibigay nila dun sa babae na magde-date dun sa anak nila. So, may mga certain requirements sila dun na pang potato corner. Kailangan pretty, kailangan dito age gap, kailangan early 20s, mga ganon. So, kailangan maganda, ganon. So, pang potato corner yung requirements ng mayamang standards. Yung standards ng sa mayamang pamilya na yan. And then, nag-apply si Jennifer Lawrence. And pumayag naman yung pamilya, yung magulang. So, she's up to the challenge for her vehicle. So, yeah. Gusto ko naman sabihin, kaso lang baka spoiler na naman. Bye. What? I mean, undateable si Kuya. Oo nga. So, parang very typical kasi na yun lang yung goal niya sa simula, tas in the end. Alam mo. Predictable ending din naman siya. Pero, yung nakakatuwa siya panoorin kasi yung ginagawa nila. And yung script, ang galing, napagaling din ng scriptwriter. Talaga, syempre Jennifer Lawrence pa rin talaga yun. Talagang, hindi matatawaran yung Hunger Games na yun. Talagang, J-Lo. Si Jennifer Lopez. J-Lo. Jennifer Lawrence. Ewan ko, inimbento ko lang. Wala naman tumatawag sa kanya ng ganun. Kasi nga si J-Lo na yun. Okay. So, yeah. Jennifer Lawrence, quality movie na konting yak lang, parang mga 2 drops lang ng luha yung na-shed ka doon. Kasi siya, hindi siya, kumbaga merong part na medyo, ayun na, paiyak na, tapos biglang tangin na comedy na naman. Kaya hindi nila parang pinapatuloy yung iyak mo. So, quality siya. Talagang, isa rin talaga sa, well, para sa akin, I find her, magaling din talaga siyang umacting. Talagang, tsaka gusto ko yung paano siya ka-genuine dun sa mga movies niya. Kasi, well, ewan ko naman kung pinipeke niya rin yung interviews or uma-acting lang din siya sa mga interviews. Kasi, minsan pa nawaparang yung interviews niya. Parang yun na talaga siya parang the way she answers, parang ganun na talaga siya So, ganun din siya dun sa movie Kaya parang sobrang natural nung Sobrang natural. Sobrang gaan ng movie, sobrang natural nung acting. Ang galing ng casting din. Hindi man sila star-studded, pero talagang kung iisipin mo yung lugar na tinitira nila, small town na parang summer town. Ang tawagin, maraming mga mayayamang madlang people. Montauk sa Hamlet close to New York, or in New York, I would say. So, yeah. Anyway, Montauk. So,
Ayun siya, ganda siya. Panoorin niyo yun. Kinilig-kilig kami doon, iniyak-iyak konti lang din. Very konti. Tapos marami na tayo napanood na movies eh. So, ayun. Naputol. Anyway. Technical difficulties na naman. Yeah, nag-update kasi yung website eh. So. Part yan ng struggle ng LDR. Talagang pag walang either walang internet or may problema yung messaging app na ginagamit nyo pang video call or to talk to each other. Ang hirap. Para kang mabubuang. Just. So, baliw na ako sa'yo. So, yeah, those are coming back there, sorry. Yun lang yung mga ilan dun sa mga napanood namin recently na movies. And talagang mare-recommend namin para sa mga couples. Very, very good movies to watch together. Talagang yung kung kayo mga lalaki dyan, kung ready na kayo makita yung or maging vulnerable and makita ng inyong mga baby girls ang inyong soft side, try these movies. These two, talagang quality. Or ikaw lang yun kasi mababaw yung luha mo. Ewan ko, talagang ngayon mababaw nga kasi yung luha ko talaga, di ba? Nakikita mo naman ako minsan. Alala mo yung one time nanonood ng movie yung pamangkin ko ng Coco. Ano dyan, Coco? Lunchtime. Tapos umuwi ako para kumain lang ng lunch. Wala pa akong 15 minutes doon. Tapos sobrang timing lang talaga nung dating ko doon sa part na yung nakakaiyak. Grabe. Naiyak na ako habang kumakain ako ng lunch. Sabi mo na, ano ba yan? Nakikinood na lang. Naiyak ako. Kaya ano ba yan? Si Mama Coco kasi. Same din yung Encanto. Nangyari rin yun. Same na lunchtime din. Anyway. Grabe kasi yung mga lola na yun. Pa pala, isang weekend nanood tayo ng The Man Called Otto. Grabe din yun. Iyak din yun. Pero ganun din siya, yung patuloy na yung luha, tapos biglang magsa-stop kasi. Nagpapatawa yung si Marisol. Pero isa rin yun, kasi grabe naman talaga. Tom Hanks naman kasi talaga yun. Siya talagang nag-viral talaga yun siya. Doon nga natin nakita yun. Ano pa itong A Man Called Otto na to? Ay, grabe. Grabe talaga. Iyak, grabe. Ubos ang luha Lahat ng na-reserve Parang pawis na yung lumalabas sa tear ducts ko Grabe. Man Called kadiri naman yung pawis. Pero, Man Called Otto. Grabe yun. Si Otto. Si Otto. Isa siyang grumpy old guy. Si Abuelo Otto. Nung na-hospital siya, doon ako na yung next of kin. Ginawa niya next of kin na siya. Ano sinabi yun? I mean, nag-trending na yun siya. Feeling ko naman napanood na ng lahat. Sa bagay. Ayaw mo na sila. Huwag nyo na panoorin kung ayaw nyo na spoiler. Spoiler alert! Kasi kanina sabi mo, ayoko ikwento kasi. Hindi kasi yung hindi naman, kasi yung Elemental, tsaka yung No Hard Feelings, di naman siya napag-usap-usapan. Yung A Man Called Otto, parang nung nirelease yun, bawat scroll mo, A Man Called Otto yung lumalabas sa feed So parang, alam na ng lahat to. Panood na ng lahat. Kala mo lang. Spoiler alert, sorry. Ano yun? Isa rin talagang grabe talaga iyak ko dun ba? Sumakit yung ulo ko nung kakaiyak Ganun kalala yun Tulog ako after nun. Sakit ng ulo ko Tapos magamagay mata ko. Sabi ko na sana wag magkaroon ng fire call or wag akong tawagan ng boss ko para pumunta sa work kasi kaya parang ba't namamagay mata mo? Umiiyak ako, nanonood kami ng movie.
I mean, wala masamang umiyak, nakakatawa lang isipin na na mababaw yung luha ko talaga sobra sa mga ganyan. Lalo pag yung mga kwento tungkol sa family, ay, naku po talaga, grabe. Anyway. Maghahanap pa nga ako ng mga tearjerker na movies. Tapos, wala pa naman pala eh. Lahat naman ng mga tearjerker na movies na pinapanood, kahit yan di tearjerker, naiyak ako minsan. Bakit umiyak ka ba sa The Dictator? Sabihin ko pa lang eh. Mali ba naman sa comedy para man akong tanga nun, pero... Umiyak ka katawa. Oppressed at last. Admiral General Aladdin. So, anyway, maliban sa panonood ng movies, nanonood din kami ng series. Naalala ko lang kasi yung Suits. Nag-viral na naman siya, nag-trending siya. Gine-gatekeep ko kasi yun. So, hindi siya tagal matagal na nung Suits. Ang tagal na niyang tapos. Tapos, recently lang siya, ang daming nanonood. So, parang, ito na naman yung mga tao na nag-post ng, Gatekeeper. Cancelled, Siri. Sorry. I mean, it's good. I mean, para dun sa mga artista. So, yun nga sasabihin ko parang to help those, actors kasi. Kung may pera man sila nakukuha dun. Kasi, I mean, si Meghan Markle naman hindi niya naman kailangan niya na ng pera na makukuha dun. Pero yung others naman, diba? Kasi Duchess of Sussex na yata siya. If I'm not wrong. Yeah. So, paano naman yung iba? Sila Patrick J. Adams, sila Gabriel Macht. Sila Jessica Pearson. Well, may TV show pa rin si Jessica Pearson. Chicago Med ba title na sa kanya? Chicago Fire. Chicago Fire ba? Alam ko, EMT siya dun. EMT. Tapos, si Louis Litt. I mean, may movie siya nung nakarang pinanood natin, lalaki siya eh. Lalaki naman si Louis. Ay, sa pag lalaki naman siya. Pero parang kasi siya... I mean, you know what I mean. Para siyang malambot kasi doon eh. Teka lang, anong movie? Ewan ko yung lalaki siya, nakasando siya na white. Shit. Matagal na yun. Hindi ko na maalala eh. Last year pa yata napanood yun. Kasi ikaw lang din naman nag-introduce sa akin ng Suits. So, pinanood ko siya 2 years ago. 2 years ago. Pinanood ko siya 2 years ago and then so, okay naman pala siya. Lawyer stuff. Ako kasi yung tiga-test ng mga series. Kasi mas marami kang time. So, manood ako ng Suits. Pinanood niya. How to Get Away with Murder. Pinanood din niya. Orange is the New Black. Pinanood din niya. So, ako minsan, pag tinatamad akong tapusin, pinapakwento na lang. So, tinetesting ko. Ngayon, yung Better Call Saul, lapit ko na matapos. Huwag may kwento. Kasi tatapusin ko yun. Last 2 episodes na lang ako. Iyak kasi din ako doon ng Velas. Alam mo na pag nakapagsimula ako ng series, tuloy-tuloy talaga. Minsan, di na ako tutulog. Mismo. Grabe. Shameless, tinapos ko yung 11 seasons ng parang gaano katagal ko lang tinapos yun. Parang 1-2 buwan? Wala pa nga eh. Wala pang wala pang 2 buwan. Wala pang tinapos ko yun. Hindi na nag-work. Hindi na natutulog. 11 seasons. Perks of work from home. Talagang pagtapos ng duty mo tulog ka agad or diretso nood ka na agad. Meron kang 16 Saka hours. pag naka-duty nga ako, nanonood ako. Nanonood ako ng series. Bagay kasi maganda yung company mo and hindi ka na hawak mo yung oras mo technically. As long as meron kang output everyday, hindi yung pwede. Tapos parang maganda lang din almost the same tayo ng schedule. So it's making our lives easier towards this LDR madness. So wala ang problema sa akin mag-night shift kasi ever since nagtrabaho ako night shift. Never ako naka-experience pa na magtrabaho na umaga. Ako madaling araw dati. Ako na-try ko na pareho. Kasi nagkaroon ako ng shift dati na 3 a.m.
Pero, ano pa rin. Baliktad pa rin kung tutusin. Mid-shift. Yung tawag dun, di ba? Mid-shift sa panggabi is 10, 11, 12. Mali so, pala. Late na yun. Closer yun. Kumbaga, closer naman. The closer I get to touch you. Yung nasa isip ko, it's closing. It's closing time. Closer kasi. Okay, anyway, dati naman din, nagtrabaho din ako ng madaling araw. Ang hirap sa madaling araw kasi, hindi ako makapag-inom ng umaga. Ayoko nung feeling kasi. Yun talaga ang problema no? Hindi makapag-inom. Hindi ako work pala. OJT yun. So, technically, work. I mean, wala kasing bayad yan. Walang bayad Sa Pilipinas lang yung ganun. Dito, lahat talaga may bayad. Training Dapat ka. lang. Dapat lang. I mean, kahit naman, kahit sabihin mong apprentice ka pa lang or novice ka pa lang doon sa field na yon, labor mo pa rin yun Ano yun? Oras mo yung ginugugol mo doon. Sa Pilipinas, abusado. Kasi alam nilang gusto mo na experience, bayad ka pa. Wala nang bayad ka pa minsan. Bad trip Dito talagang bayad ka. Anyway, boy na boy ka. Yabang. Ewan ko ba sa Pilipinas? Iniisip ko yan minsan kamo. I mean, ayoko naman maging politiko. Pero iniisip ko yan minsan, paano kaya ma-achieve ng Pilipinas yung ganito? Anyway, nalayo na tayo sa kwento. Pero isingit ko lang. Dito na tayo. ADHD things. Paano kaya ma-achieve ng Pilipinas yung gantong level? Parang first world level kind of thing, you know? Ang hirap Ang hirap. Hindi ko alam paano. Don't panic. Yun na nga, sabihin ko pa lang ngayon, yun yung sana susunod ko I mean, sa utang-wise, halos magkasing level siguro tayo ng inuutang. Pautangin na. Pero, alam mo yun, my God. Don't panic. Utang lang yan. Utang ina. Utang ina naman talaga. BBM. Golden era talaga. Kasi salamat sa 31 million. Golden era kasi magmamahal lahat ng bilihin. Kaya nga, golden era. Yung 20 pesos na bigas. 20 pesos isang butil. Yung pala ibig nila sabihin. Alam ko naman per kilo. Pero okay lang yun kasi nakakain naman sila ng tama no? Oo. Tsaka nakapag-travel naman siya. Yun na importante. Daming pera nun. May mga confidential funds pa siya. My Lord. Anyway. Ayoko nang pag-usapan yung politika. Batoy. Napunta na sa politics. Sige. Kaya anyway. Yun nga. Going back to mga series sa pinapanood natin. Pero also ganda talaga din. Talagang the best pa rin syempre original Breaking Bad. Pero Vince Gilligan talagang galing. Talagang number 1 series of all time. Tapos syempre naman, Umbrella Academy. Yun ang number 1. Kasi kung napanood nyo yung last silong namin, sinagot namin kung bakit pa yung podcast ang pangalan. And yeah, it came from Umbrella Academy dahil sa Umbrella Academy nag-chat si Pat sa akin. And nagkausap kami ulit. Hindi na nila kailangan malaman nyo kung ano yung chat mo. Basta nag-chat ka sa akin. Pero okay, sige. Hindi yan totoo. React lang yun sa story. Pero sige. Kaya maniwala. Screenshot tayo. Nag-chat siya nag-chat. Yun yung mahalaga dun. Ang chat ko check. Pero sige. Okay lang. Kunyari ka lang nun. Kunyari lang. Para kung magre-reply ako, kunyari ka lang. Sige. Yun lang. Umbrella Academy, panoorin nyo rin ako, gagalit na naman si Rick. I mean, ang ganda naman kasi talaga. I want bitin pa. Pero nakakalungkot na last season na. Last na niya. Tagal pa natin inantay. Parang 2 years natin inantay para dun sa season 2. Season 2. 3. Anyway, tapos ano pala?
Naalala ko lang din ulit, speaking of series, well, it's kind of series, animated series. Plano natin ulit panoorin yung Shakugan no Shana. Kasi napapanood natin siya sa TV5 dati. Childhood animes na pinapanood na. So, na-miss ko lang din siya kasi nga, like you said, nakalimutan mo na yung kwento. Nakalimutan ko na rin talaga yung kwento niya. Pero alam ko kasi na pinapanood ko siya dati, nung bata pa tayo. Alam ko rin. Alam ko lang, naalala ko lang, nasa may taas ng building, umaapoy, may espada si Shana. Yun ang naalala ko dun. Pula yung buhok. Mahabang pulang buhok. Yun, si Shana. Yun lang naalala ko dun. So, weird. But, yeah. So, I don't know kung ano nangyari sa the rest of the story, but di ko na siya maalala talaga. Kasi naalala ko pa yung yung Yamato na Deshiko, The Wallflower. Kasabay niya yun eh. Kasabay niya nga yun sa TV5 dati. Yun, naalala ko pa yung kwento. Ito, hindi ko na talaga siya maalala. Yung Yamato na Deshiko kasi sobrang typical high school. Kineme. Yun lang pinanood ko pa lang estudyante. So, anyway. So, yun lang. Papanood natin yan. Hopefully this weekend. Kaso kung depende kung mag-decide tayo maglaro or kung may gagawin ba ako or if I get called out to work or something. So, yeah. Uy. Ano yun? Dahil na iniisip mo. Tutulala. Nagsusode out ako, sir. Ayun. So, yan. Babalik tayo sa mga anime. Nanood tayo ng anime nung nakaraan, di ba? Pinanood natin yung Black Clover na movie. Ayaw mo naman panoorin yung anime. Ayaw panoorin yung series. Panoorin mo nga. Ang ganda. Ewan ko. Hindi ako masyadong sa Yami Dancho. Kung may, tsaka yung Corpse Party. Oh, Corpse Party yan. Corpse Party ba yan? Yung may billiards, mga ganun? Anong billiards? Hindi, Death Parade yun eh. Death Parade pa rin. Corpse Party yung napunta sila sa Sachiko-san no Negai! Sachiko-san no Negai! Yung may papel sila, yung tapos napunta sila doon sa yes. Oo nga. Mindfuck din yung palabas na yun. Oo nga. Maganda rin yung palabas na yun. Horror. Tsaka yung horror. Tsaka yung yung isang pinanood natin na oh my God, nawala bigla sa isip ko. Yung Bitum. Yung Bitum. Nakakainis yun! Sobrang bitin ng dulo. Ano nangyari? Sobrang open-ended kasi nga. Wala siyang season 2. Tapos parang bahala ka na mag-isip ko ano nangyari sa kanila. Ganun. Nakakabitin tuloy. Kinikilig din. Sobrang hanging nung dulo. Nakwento. Grabe, nakakapuraot. Parang, ba't niya ginawa? Maganda naman eh. Pero feeling ko, yun, nasa manga yun. Pero, dami ko ng manga binabasa eh. I mean, hindi naman marami compared dun sa iba talaga na halos mga 20 yata yung binabasa nila. Meron akong kaibigan dati, ganun eh. Iba-ibang manga yung binabasa niya after. Kunyari, syempre kasi usually mga manga parang 1 chapter per week or something like that. I don't know. Gano'n ka-frequent. Pero siya, basahin niya. Isa, after nun, basahin niya iba naman na kwento, ibang kwento naman. Grabe rin, diba niya na paghahalo-halo yun? Yun nga, sabi ko, ako ngayon 3 yung binabasa kong manga na sabay-sabay. Minsan, na binabasa ko ulit. Wait lang, parang iba na yun. Nahalo na sa isip ko. So, binabasa ko siya ulit bago ako mag-next chapter para kasi minsan naghahalo-halo na sa isip ko yung Minsan, hindi ko na naalala yung mga characters eh. Sino to? Ba't sila nagulat? O nga pala siya. Ba't sila nagulat na siya yung sino nga to hype na to? Anyway, tapos ginugoogle ko na lang, sino to hype na to? Nalalabas na yung hype na yun. Then, siya nga pala yun. Anyway. So, believe din ako dun sa mga otaku. Talagang talent siya. Talagang to retain all those infos ng sabay-sabay. Galing.
talagang pag gusto mo nga naman kasi talaga isang bagay, mas madali siya para sa'yo. Kasi for sure sila, hindi na nila napapansin na, mahirap ba to? Parang ang dali lang naman, nagbabasa lang naman ako. Pero the fact na napaghihiwa-hiwalay nila sa utak nila yung mga sheesh. Galing. Compartmentalization. Galing. Wala akong ganun eh. Kahalo-halo lang sa isip ko. ADHD things. No way. Tapos ano pa yung ano yung mga pinanood natin maganda? Alam mo ko sa titignan sa Discord natin. Ayaw nga kasi meron tayong checklist sa Discord. Pag may nakikita kasi kami movie, may channel kami sa Discord, tapos nilalagay namin doon, tapos after namin panood, sinecheck namin. So, or yung mga nanonood kami sa TikTok na maganda to, ganun. So, okay, papanoorin namin siya. Ayan. And then, yun, titingnan namin doon, tapos medyo marami-rami na lang tayo mapanood. Marami na din. Ito, mga yung cheap na series. Yung Burn, yung gas station. Hindi mo serious yung movie yun eh. Ay, movie. Sorry. Mga low budget movies. Low budget movies. Semi-corny. Weird ng movie na yun din eh. Si si Peter Malark. Josh Hutcherson. Peter Malark. Ewan ko ano nangyari sa kanya, bakit sa ganun na lang siya Ganun na lang yung mga movies niya. Nag-pick yung Hunger Games, tapos biglang sa ganun na lang siya tapos nalaglag na siya. Ewan ko ano nangyari dun. Si Jennifer Lawrence, tira mo, sikat pa rin. Ito. Ready or Not. Everdeen. Ready or Not. Yan. Grabe din yan. So, bago talaga kayo magpakasal, kilalanin nyo talaga yung babasawa nyo. Talaga naman. Sinasabi ko sa inyo. Talagang kilalanin nyo yung babasawa. Akala mo kilala mo na sila. Hindi pa pala. Ikaw, lab. Baka hindi mo alam. Ayaw ko sabihin. Galit kayo sa toot! Hindi nila alam na ganun ako. Isa akong toot! Wag. Wag. Nangyayari na naman tayo kaya nangyayari tayo sa pinsan mo. Hi! Ayun. Ito pa yung Ocean's last time. Ocean's 11. 11, Ocean's 13. 12, 13. Tsaka Ocean's 8. Spin-off nila na puro babae. Riri. And then, Ocean's series. Ocean's movie series. Sila George Clooney. Brad Pitt. Yeah. And star-studded din yan eh. Si Hustlers. Ito ang J-Lo. Yung stripper sa strip club. Ang strippers. Strip club sila. Diyan yung bago yata yung ginawa ni J-Lo, diyan na yung pinaoperahan niya yung kanyang wet packs. Ay, talaga ba? Ayan yung may pinakamalaking insurance sa wet packs. Jennifer Lopez. 50. Mahal yung binayad niya doon. Mahal din yung insurance. Pumalya. Well, kailangan niyo kasi 50 years old na siya. Sino namang titingin sa poet niya? At tignan mo naman yung image niya kasi parang kahit sa music industry, kahit sa acting. I know, I never know you can dance like this. Ay, Shakira pala yun. Mali pa po. Ano pala? Whenever. Sino yun? Shakira din ba yun? Shakira din yun eh. Ano bang kanta ni Jennifer Lopez? Wait lang. On the floor. Song. Let's get loud. Yun pala yung mga kanya. Si Shakira pala. Ito pala nanood tayo ng documentary before yung Money Shot, the Pornhub story. Curious lang ako, nasa Canada pa naman yung Pornhub base. Nasa pero Montreal. Kasi, may isip mo din kasi yung doon, na hindi naman kasi masama yung ginagawa nila.
As long as may consent. Alam mo yun? As long as may consent. And syempre, yung child pornography, talagang no sa sabaw. So maganda rin yun. Isa rin pala yan sa mga pinapanood natin, mga true crime documentaries. Dahmer, pinanood natin yung Dahmer. Well, pero nakita mo yung shinare kasi sa Facebook yung yung pag nanonood daw ng true crime documentaries, hanapin ko ngayon. Yung And psychologist warns it's a major red flag if you're relaxed by enjoying true crime stories. Bakit? Inaano kasi ba kayo? Ba't na-enjoy mo yung paghihirap ng iba? Parang gano'n yun siguro. Di gano'n yun. Di gano'n yun, no? Tamang aning ka lang. Para at least hindi mangyayari sa'yo yun. Oo, at least prepared ako. Pag nalaman ko na, ba't ganito makipag-interact to? Tangina baka serial killer to, di ba? At least may alam ako. You wanna drink? I'll give you $50. Sabi nila, daw yun, hindi daw accurate yun, Dahmer na yan, na movie. Kasi, dun sa Netflix social, series, parang siyang introvert na weird pero in real life, siya, flirty na. Kasi gwapings din talaga din siya eh. So, yun. Sa mga, sisters. Ayusin natin yung accuracy ng Charles. Ayusin naman natin yung accuracy ng ginagawa natin. Gagawa ng movie eh. So, pag gumawa ako ng movie tungkol dyan, ay, joke lang, huwag niyo pa hulihin. Joke lang po. Biro lang po yun. Lahat po ng aking sinasabi ay hindi niyo kailangan paniwalaan. Ito pa. Yung Army of Thieves and Army of the Dead. Army of the Dead. Ang ganda rin yan. Gotterdammer. Na-record na natin yun ng previous, natin eh. Yung previous episode natin. I think episode 2. Talaga? Napag-usapan natin yung Gotterdammer kasi ayaw ko tumigil dyan eh. Or baka sa panaginip ko lang yun. Isa pang Jennifer Lawrence, si Red Sparrow. Oh, yes. Grabe rin yan. Hindi mo rin to alam. Sinabi ko to sa'yo. Panood natin yan, Oo nga. Kumbaga, napanood ko na siya before, tapos sinabi ko lang sa'yo. Grabe yun. Napagano ka. Iba pala yun, Ay, tapos ito, pag Jennifer Lawrence. I love you. Tapos ito pala. Ang daming nakalista dito na mga musical. Kasi gusto mo na Pwede ko sa musical. Kasi nga, like, I think I've said it before, parang kung singer talaga. Naiinggit ako dun sa mga, hindi ba naiinggit, pero I wish I could sing like yung mga family, ay mga relatives namin sa mother's side. Kasi talagang, grabe yung gaganda ng boses talaga na nila. Mga pinsan ko, mga tita ko doon, talagang grabe. Pag video ko talaga yung bonding nila sa Cebu, nakikita ko yung mga post nila pag may mga birthday, ganyan. Talagang video ko talaga, biritan kami sa gilid. Tiga palakpak na. Si mami kasi hindi rin marunong kumanta, hindi niya nakuha, ewan ko saan niya nakuha yun. Yung lola ko kasi magaling din kumanta. Which is, siyempre, yung kapatid niya, magaling din kumanta. Kaya yung mga anak niya magaling din kumanta. Ewan ko kay mami, ano nangyari. Kasi yung lolo ko kumakanta din. Ewan ko lang, naubos yung nangyari kay mami, hindi narunong kumanta. Ano ba yun? Naubusan na ng... Hindi ko tuloy nakuha yun tuloy. Sinisi si mami. No? Anyway, kaya maraming musical dyan kasi mahilig nga ako sa musical kasi natutuwa. Kahit ang corny minsan nung bigla naman kumanta lahat. Bigla naman, alam mo yun,
ba't biglang alam na lahat yung Actually, lyrics? yan nga yung yan yung isa sa reason ko ba't hindi ko talaga hilig yung musical. Pero, yung isang musical na ako yung nagsabi sa'yo is yung Begin Again. Pero, kaya siya, kasi parang sa banda-banda yun naman. Parang producer and yun. Well, may isa na tayong musical na pinanood Well, di naman siya super musical. A Star is Born. Yun na nga. Tsaka The Greatest Showman. This is the greatest show. Ayaw mo nga nun eh. Zendaya. Okay naman. Nagustuhan ko naman siya eh. Nagustuhan ko siya. You'll ever need. Marami pa dito This is who I wanna be. Ay, gusto mo ng musical? May magsasuggest ako ng musical na papanoorin natin. Okay. Go ahead. High School Musical. Gusto mo, di ba? Manood ako ng musical. High School Musical or Camp Rock para si Demi Lovato and Jonas Brothers. Alam mo ba't ayaw ko yung High School Musical? Bakit? Sinabi kasi ko masisira yung image ni Zac Efron sa'yo. Kasi nga, fan ako ni Zac Efron nung, macho Zac Efron na lahat ng movie ni Zac Efron, pinapanood ko na, nung na siya, yung Papi Zac Efron. Hindi yung Papi na tuta. Si Papi. Si Papi. Halala ko na naman. Si Papi. Tama naman siya. She's not wrong. Anyway, yun masisira image ni macho Zac Efron para sa akin. Kaya ayoko manood nung Boys are back. Kung alam, kala ko talaga, diba nakwento ko rin sa'yo, never ko talaga pinanood yung High School Musical na yan. Akala niya yung High School Musical is yung series lang, which is ngayon na lang yun. Nag-originate talaga yun sa movies. Kala ko series lahat yun. Kasi sabi ko, parang ang daming High School Musical nung bata ako. I mean, ilan yun? 3, 4? 3. Tapos parang sabi ko, parang araw-araw may High School Musical. Parang iba-iba naman yung nangyayari pag napapadaan ako. Yun talaga ang original. Cartoon Network kasi din ako din talaga. High School Musical movies. Ako, Cartoon Network tsaka Nickelodeon ako lumaki. Bihira yung Disney. Movies lang talaga yung Disney. Mga Pixar films yan, Disney. Pero Nickelodeon talaga is yung mga pinapanood ko growing up. Yung Fairly Odd Parents. Pinanood ko nga kay Arwin yung nakaraan eh. Sa watch this Arwin, natutuwa siya. Ando na si na nag-aano siya ngayon, nanonood siya ngayon na SpongeBob. Ewan ko, recently, bigla niyang naisipan na mag-addict sa SpongeBob. Na-upload sa Netflix. Yun, doon sa Netflix ko rin pinapapanood kay Arwen yung Fairly Odd Parents. May anak na si Cosmo and Wanda. Si Foop. Kasi binaligtad yung Poof. Galing. Foop. Tapos, Cartoon Network, yung Glory Days ng Cartoon Network. So, yan. Yung original Ben 10, Dexter's Lab, Cow and Chicken, dami. Adult Swim. Bawal ako dun dati, pero nanonood ako na. Kids Next Door. Yes, Battle Station. Kids Next Door, Battle Station. So, number 1. Ewan ko kung napanood mo yung yung Hey Arnold. Oo, ayoko nun. Football head. Hey Arnold. Panood ko yun dati. Yan yung tawag nung yung tawag nilang mga kaklase ko nung high school. Sila kay Daddy. I mean, hindi naman nila na-meet si Daddy, pero kasi Arnold pangalan ni Daddy, so Hey Arnold. Taging anyway. Meron pang isang kasabayan ng Hey Arnold. Hindi Rugrats. Babae yung bida. Na cartoons. Babae yung bida? Shit. Kalimutan ko yung title niya. Wait lang. Habang iniisip mo yan, singit ko lang. Napapanood ko lang ba sa Disney na nalala ko is Phineas and Ferb. Hindi na pero ako late na yun. Medyo malaki-laki na ako nun eh. Hindi na ako nanonood ng TV ng mga panahon na yun.
There's 104 days of summer vacation. Naririnig ko siya. Pero hindi na sa para panoorin para sa akin. Ano pa? Ayan, mga ganyan, classic cartoons. Ayun kasi Yung mga 4 nila luma ng Cartoon talaga. Network. Siguro matanda na lang din talaga ako. Pero, ay na. Nakita ko yung one time. Saan ba ako nun? Nakita ko lang yung Cartoon Network. Siguro, pangit naman na ito. Anyway. Parang yung Blue's Clues. Iba na ngayon. Pilipino. Pinoy na yung Na hindi marunong mag-Tagalog. At nagtatagalog siya eh. Parang Dora the Explorer. Ano to? Merong sulat. Asan yung clue? Bagay kasi pag may Tagalog dun, pagbukas niya dun, putang na mo. Sa mail. Mail time. Iba na yung mga kanta ngayon pati. Ang corny. We just got a letter. We just got a letter. Paano? Wonder who it's from. Oh, it's a letter from our friends. Hi, Steve! Putang na mo. What? Ano pangalan niya? Joe? Joe? Joe ba? Ako, Pilipino. Pinoy. Filipino. Hindi na. Corny. Hindi tumatanda si Blue. Pero nandun si Steve na nakarang episode kasi nakikinood ako kay Arwin minsan pag nagre-request siya na makitamboy ako doon sa sala. Nakikinood ako minsan nandun si Steve kasi Christmas edition, dumalaw siya. Cute lang. Tanda na siya. Grabe, no? Tanda naalala na ko yung yung last episode ni Steve sa Blues. Hindi ko na maalala yun. Nung bata ako. Kasi nagpaalam siya. Iniwan niya si Blue mag-isa? Iniwan niya si Blue. Puto hindi namatay si Blue. Puto papasok nga sa picture frame. Ba't ba ako mamamroblema doon? Anyway. Anyway, going back to our main topic here. So, LDR works. Talagang kailangan nyo lang tatagan and find ways na will work for you guys. Anyway, ako nga pala si Caps. Si Pat. And hope you guys enjoyed our episode 8. Like, subscribe, and share. And yes, malapit na kami mag-advertise. Peace out.